morning to everyone here in UK at magandang hapon po at magandang gabi diyan sa Pilipinas. Kayo po inaanyayahan namin muli sa araw na ito upang tayo makinig ng mabuting balita ng Panginoon. Bago po tayo simula ay inaanyayahan ko po si Sister Merly para sa opening prayer. Bago lahat, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi po dito sa amin sa Pilipinas, sa lahat ng mga nagkikinig, Panginoon. Panginoon po, papurit parangal ng pasasalamat ang pinaabot namin sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at kami po inyong pinagkalooban ng pagkakataon na muli kami magkasama-sama, Panginoon. Nawa, patuloy niyo po kami samahan, Panginoon, sa lahat po ng aming tatalakayin dito, sa lahat ng inyong ipararating sa amin, Panginoon, ay nariyan po kami at sa pamamagitan ni Brother Albert na inyong tinawag, Panginoon, na kami ay mahakda ng inyong mga katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga pagpapala. Sa lahat ng iyong pinagkakaloob, maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming bawat pamilya, lahat ng kasapi dito, hindi lang po kami ay patnubayan, gabayan po silang lahat. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, dalangin namin lahat ang mga nahihirapan sa buhay, ang lahat ng may pinagdadaanan, ang lahat, lalo-lalo na po ang may mga karamdaman, Panginoon. Naway, abutin niyo po sila, Panginoon, hipuin niyo po ng makanta nila ang kanilang kagalingan, Panginoon. Kayo lamang po ang makakagawa ng Panginoon, wala naman po imposible sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang buong mundo, Panginoon, kapayapaan at pagmamahal ang hinahangad ko, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang umiral po sa aming puso ay ang pagmamahal, Panginoon. Wala na ang samang loob, wala na ang inggit, wala na ang galit, Panginoon. Mangibabaw po ang pagmamahal sa aming bibig. Ito po ang aking panalangin. Hear our prayers. Amen.
Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seats of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law meditates day and night. He is like a tree planted by the springs of water, that yields its fruit in the season, and its leaf does not wither. And all that he does it prosper. But the wicked are not so, but are like cloud that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Let's sing Sisyphus. Sisyphus, the kingdom of God, and his righteousness. And all these things shall be added unto you. Alleluia. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. As and it shall be given unto you. Sing, knock and the door shall be open unto you. Ngayon po naman ay atin pong aanyayahan Sister Shirley for her inspirational talk. Papurit parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik sa ating Diyos na buhay. Ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa hapong ito at ako po'y binigyan ng pagkakataon upang ipahayag ang aking munting natutuhan sa iyong mga banal na salita. Ang aking pong bibigyan ng diin ay kinuha ko po sa 2 Peter verses 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais kayo ay mapahamak. The Lord is not slow to do what He has promised, as some think. Instead, He is patient with you, because He does not want anyone to be destroyed, but that one all to turn away from their sin. Ang ating pong Panginoon ay hindi nagpapabaya sa mga taong lumalapit sa Kanya. Ang akala po ng iba, siya ay nagpapabaya sa lahat ng mga lumalapit sa Kanya. Ito po ay ang totoo. Hindi man ikaw lumapit sa Panginoon o ikaw man ay lumalapit sa Panginoon, ikaw po ay binibigyan ng magandang pagkakataon kung ano man po ang iyong mga hinihingi, ang ano man po kayong hinihiling,
ay ito po ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon dahil po ang Panginoon ay tayo'y nilalang niya upang bigyan ng magandang mga pangako niya sa ating buhay. Kahit hindi po ikaw isa sa mga tumutupad sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salitang binibitawan at salitang mga natututunan natin po, tayong lahat ay binibigyan ng magandang pangako tulad po ng kahit ikaw ay isang makasalanan at ikaw po ay hindi tumutupad sa mga kanyang pangako, yun po ay binibigyan din po yun ng diin ng ating Panginoon dahil tayo po ay mahal niya. Hindi niya yun po ay ang mga pangakong yun po ay matutupad din sa ating tulad natin po tayo ay isa sa mga kabilang sa tumutupad sa kanyang mga salita. Tayo po ay ipagkakaloob po ng Panginoon kung ano man yung ating mga hinihiling lalo pat tayo'y sumusunod sa kanyang mga alituntunin at ang mga salitang mga ating natututuhang dito ay tayong mga kapatid ay bibigyan ng magandang pagkakataon upang tayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan, mga hinihiling natin, matutupad yun, at sa ganung paraan ay magkaroon tayo ng, huwag tayo mag-alinlangan sa ating Panginoon dahil ang Panginoon ay tapat sa atin at maging tapat din tayo sa Kanya. Ang tayo po'y binibigyan ng pagkakataon na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Higit sa lahat, ang mga kasalanan natin na hanggang sa ngayon ay ginagawa natin kahit tayo'y nasa kanyang mga alituntunin at mga salitang dapat nating sundin ay dapat natin ay pagsisihan at gawin natin sa ating buong pagkatao na iwasan ang dapat na hindi dapat gawin sa kanyang mga kanyang binibigay sa atin tulad ng mga pagsisihan natin at iwasan ang mga dapat nating di gawin sa ating paglilingkod at ang dapat nating gawin ay maglingkod tayo ng tapat at gawin ang tamang paglilingkod sa kanyang mga ibinibigay na mga alituntunin upang tayo ay magkaroon ng magandang pagkakataon upang magbalik loob tayo sa Panginoon. Ang Panginoon po hindi tayo pababayaanan. Ang lahat ng ating mga ginagawa at higit pa sa lahat ay kung tayo ay taos-pusong naglilingkod sa Kanya at ang lahat ay ating bibigyan ng diin ang Kanyang mga salitang natututuhan natin, ay ating pong bigyan ito ng magandang importante sa ating buhay dahil hindi po tayo bibigyan ng kapahamakan sa buhay. Ang ating pong gagawing ito, anuman po ang ating mga ginagawa sa harap ng Panginoon at sa tunay na buhay, ay dapat natin pong talikdan ang mga di dapat gawin. Oo nga, tayo dumarating sa atin ang mga mga persecutions natin, higit sa lahat sa ating pamilya, sa ating sa mundong ito, maraming dumarating na mga mga persecution ang dumarating sa ating buhay ay yung hindi natin matanggap, pero ang magagawa lang natin ay ipagdasal, magtiis, maging matatag sa pananampalataya dahil ito po ay ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon dahil tayo po ay isa na sa mga naglilingkod na dapat nating gawin. Magkulang ka man sa ating mga ginagawa, ay meron ding kasunod iyon upang makamtan mo ang iyong mga ginagawa. Tulad ng ang ating buhay ay, oo nga, may mga pagsubok na hindi natin matanggap, pero yun ay parang ang pagsubok na yun ay madaling nating matalikdan dahil tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon. Alam natin na ang lahat ng ito ay isa lamang pagsubok, pero ang Panginoon ay hindi tayo ipapahamak sa masamang paraan upang tayo ay mapalayo sa Kanya. Ito na lamang po at magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sister Shirley, sa inyong inspirational talk.
Ngayon naman po ay dako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating fellowship, ang pagpapahayag ng Word of God na ibibigay po sa atin ni Brother Albert at ni Brother Colby. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Medyo misipon ako. Ah, magandang gabi diyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatiran sa UK at sa ibang mga makakapanood ng ng gawain ito ng Panginoon. Anumang oras kami nakakarating sa inyong mga lugar, dalangin ko na ang kapayapaan ng Diyos ang siyang maghari sa bawat isa sa atin. Maganda yung sharing ni Sister Shirley na dapat tayo'y maging matatag sa ating pananampalataya at huwag mag-alinlangan na sundin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat yan po naman talaga ang turo ng Panginoon. Basahin natin sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Pakilagay mo nga, Kobe, at pakibasa mo. Yan po yung pinasa ni Sister Shirley na pinagnilayan ngayong araw na ito. Ang sabi po rito, the Lord is not slow to fulfill His promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Alam po ninyo, ang Diyos ay hindi mabagal para gawain ang kanyang mga ipinangako. Kung sa Tagalog po, ito sinasabi. Pakilagay mo nga sa Tagalog. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Alam po ninyo, yung pasensya ng Diyos, mahaba po, ibinibigay niya pasensya sa mga tao. Hindi po nangangahulugan na hindi niya ipatutupad yung kanyang pangako, kundi yung kanyang pagtitiis, hinahabaan niya para ang tao makapagsisi. Ang iba naman, dahil nga sa hindi pa iginagawad ang kaparusahan, ay pinagdududahan ang Diyos na
sinasabihan ng masama ang Diyos na kung talagang tunay ang Diyos ay bakit hindi pa pinaparusahan ng masama. Alam po ninyo, yung hindi pagpaparusa sa masama, pagbibigay ng pagkakataon para sila ay magsisi. Kaya kung sakali man nakakakita tayo ng mga hindi kanais-nais sa ating paligid, nakikita natin na ang mga taong ito'y patuloy na nabubuhay, patuloy na kuminsan patuloy na gumagawa ng masama, ay binibigyan pa sila ng pagkakataon ng Diyos para sila ay tumingala at kilalanin ng Diyos at makapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi naman para-karaka kaagad ay ipagkakaloob ng Diyos o ibibigay ng Diyos kaagad ang kaparusahan. Sapagkat kung magkakagayon ay baka kakaunti ang maligtas. Kailangan talaga hinahabaan niya ang kanyang pasensya para ang mga tao'y mabigyan pa ng chance na makapagsisi. Kasi kung ang Diyos ay laging aalalahanin yung ating mga ginawang masama ay walang matitirang tao sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay mawawala o mamamatay. Basahin natin sa aklat ng Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Ito po sinasabi. Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Because the sentence against an evil deed is not executed speedily, the heart of the children of man is fully set to do evil. Ayan. Kuminsan po dahil sa ang sentensya, hindi ka agad ipinatutupad, ay ang mga puso ng tao ay lalong sumasama. Kuminsan, yung pagtitiis ng Diyos na binibigyan sila ng pagkakataon, hindi nila sinasamantala na sila magbagong buhay. Bagkus, sa halip ng magbagong buhay, parang iniisip nila na walang Diyos na magpaparusa sa kanilang mga ginagawa. Pero tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang pasensya ng Diyos o yung pagbibigay ng pagkakataon sa atin, yung pasensya niya ay pagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo'y manumbalik sa Kanya, makapagsisi sa ating mga ginagawang mali at mga kasalanan, maitama yung ating mga ginagawang mali. At tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo napaanib sa gawain ito. Although tayo iilan, kakaunti man tayo sa bilang, ay parang maaari ko sabihin na parang pinili tayo ng Diyos para sa gawain ito. Dahil tayo ay nakaanib sa gawain ito na ang ating pinag-uukulan ng pansin ay ang kanyang mga banal na salita. Basahin po natin sa aklat ng 1 Peter chapter 4 verse 15. 1 Peter chapter 4 verse 15. No. 1 Peter chapter 4 verse 17. O simulan natin sa verse 16, Kobe. 1 Peter chapter 4 verse 16 and 17. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. So ang sabi po rito, yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. Alam po ninyo, yung tawag na Christian, mahalaga po yun. Kasi pag sinabi pong tayo'y Kristiyano, tayo'y nasa sa ilalim ng batas ni Kristo. Dapat po tayong mga Kristiyano ay sumusunod
sa kalooban ni Kristo o sa mga aral ni Kristo. At kung tayo ay nakakaranas ng suffering o mga pag-uusig dahil sa pagsunod sa mga aral at turo ni Kristo, ay dapat daw ay i-glorify natin ang Diyos sa ganong pangalan. Ang sabi rito, yet if anyone suffers, may suffering po kasi kahit Kristiyano eh. Yet if anyone suffers as a Christian, ano ba yung suffering ng Kristiyano? Yung pagsunod sa kanyang mga kalooban. Kung itataas natin yan sa 12, pakilagay mo nga sa verse 12, Kobe. Yan ang mga suffering ng Kristiyano. Yan. Pakibasa mo, Kobe. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. 13. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. So ito yung suffering ng mga tinatawag na Kristiyano. Yan po yung suffering ng mga tinatawag na Kristiyano. Beloved, do not be surprised at the fiery trials when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. At sa 13, but rejoice, dapat nga raw po tayong magalak in so far as you share. Bakit tayo dapat magalak? Kasi we share of Christ's suffering. Kasi si Kristo dahil sa mga utos ng Diyos, sa pagkasugo sa Kanya upang ganapin ang kalooban ng Diyos, nagsuffer ng kamatayan sa krus. Tayo rin, kung tayo susunod sa mga aral ni Kristo, sa aral ng Diyos, tayo rin may suffering. Pero ang sabi rito, but rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Ang suffering dito ng mga Kristiyano, yung pagsunod sa kanyang kalooban, na dati kang magiinom, nagsasuffer ka dahil nagagalit sa iyo yung mga dati mong kainuman, may mga suffering, pinipersecute ka, dahil sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Dati ikaw ay nakikiapid, nagalit sa iyo yung mga taong kinakaapiran mo, ay may suffering po ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yan po yung suffering na binabanggit dito as a Christian. Basahin uli natin sa 16, sa verse 16. Pakibasa mo uli, Kobe. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. Yan po, ipagmalaki natin yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung paggawa ng masama. Kasi yung kalooban po ng Diyos nag-glorify ang Diyos kapag tayo nakakaranas ng suffering nang dahil sa pagsunod sa Kanya, nag-glorify ang Diyos. Dahil sa pagsunod natin sa Kanya mga kalooban, tayo nakakaranas ng mga persecution dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, pinipersecute tayo, pinararatangan tayo na nagmi-mislead, kahit hindi naman misleading ang salita ng Diyos at nagbibigay buhay pa nga Ang salita ng Diyos, nagpapabago nga ng buhay Yung mga adik na wawala sa pagka-adik, yung mga magnanakaw, hindi na nagnanakaw. Yan po yung bunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung paratangan natin na misleading ang salita ng Diyos, nagkakasala po tayo sa banal na Espiritu Santo. At ang pagkakasala sa banal na Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Kaya wag nating pasamain ang salita ng Diyos sapagkat ang salita po ng Diyos ay mabuti at lahat ng salita ng Diyos ay sa ikabubuti ng tao. Basahin natin sa aklat ng Proverbs chapter 8 verse 8 and 9. Proverbs chapter 8 verse 8 and 9. Pakibasa mo ako, Kobe.
All the words of my mouth are righteous. There is nothing twisted or crooked in them. They are all straight to him who understands, and right to those who find knowledge. Ayan. Sa verse 8, sabi po rito, all the words of my mouth, ang nagsasalita po rito yung Panginoon, yung wisdom of God. All the words of my mouth are righteous. There is nothing twisted or crooked in them. Verse 9. For my mouth, they are all straight to him who understand, and right to those who find knowledge. Doon po sa mga hindi nakakaunawa, ay hindi tuwid ang salita ng Diyos, pero sa nakakaunawan, sabi po rito, they are all straight to him who understand, and right to those who find knowledge. Tama sa mga nakakabatid ng kaalaman o ng karunungan, at mga tuwid sa mga taong nakakaunawa. Marami po kasi nagbabasa ng Biblia, hindi naman nakakaunawa. Kaya kung minsan sinasabi nila merong kontradiksyon sa salita ng Diyos. Ang lahat po ng salita ng Diyos ay hindi nagkukontrahan sa isa't isa. Ang dahilan po kaya nagkakaroon ng kontrahan ang salita ng Diyos ay dahil po sa mga taong hindi nakakaunawa ng kanyang mga banal na salita. Pero kung pinagkalooban kayo ng pagkaunawa sa hiwaga ng salita ng Diyos, ay lahat po ng salita ng Diyos ay hindi nagkukontrahan. Tama po lahat ang salita ng Diyos at matuwid sa mga taong nakakaunawa. Kailangan po kasi ang pagkaunawa ay paano naman natin mauunawaan ang salita ng Diyos? Meron po kasi sinabi ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Marcos chapter 4 verse 11 kung bakit ang mga apostoles nakaunawa ng salita ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng Mark chapter 4 verse 11. Pakibasa mo, Kobe. And he said to them, to you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside, everything is in parables. So ito po pala ang dahilan, kahit magbasa ka na magbasa ng Biblia, bakit hindi ako makaunawa? Bakit hindi natin maintindihan? Kasi meron pong mga tao pinagkalooban ng pagkaunawa. Sabi po rito, and he said to them, to you has been given the secret of the kingdom of God. Yung po kasing hiwaga ng salita ng Diyos, may pinagbigyan. At yun po yung kanyang mga alagad. Kaya ang sabi rito, to you has been given the secret of the kingdom of God. But for those outside, everything is in parable. So makikita po natin mga kapatid na meron palang pinagbigyan ng pagkaunawa ng salita ng Diyos at walang iba kundi ang mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung pagkaunawa po sa salita ng Diyos, yun po'y kaloob ng Diyos. Hindi po yun nakukuha sa paaralan. Meron pong paaralan dito sa lupa, mga iba't ibang mga theological school, yun po yung mga paaralan dito sa lupa. Pero ang kaalaman po ng sikreto ng kaharian ng Diyos, kaloob po ng Diyos yun. Hindi po yun nakukuha sa alinmang aral dito sa lupa. Basahin natin sa aklat ng Mateo chapter 19 verse 11. Ito po sinasabi. But he said to them, not everyone can receive this saying, but only those to whom it is given. Yung po kasing pagkaunawa sa salita ng Diyos, kaloob po yun. It is intended to the one chosen by God, yung pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kaya meron pong mga taong
kahit na magsaliksik ng salita ng Diyos, ba't hindi nila maintindihan? Because they are not chosen or they are not given the understanding of the secret of the kingdom of God. Kasi yan po ay sikreto ng salita ng Diyos na nagiging mahirap sa kanila na ipaliwanag. Pero sa mga taong pinagkalooban, naiintindihan po yan. Kagaya po ng mga apostoles, yan po ay mga pinagkalooban ng Diyos na makaunawa ng lihim. Basahin natin sa aklat ng Ephesians chapter 3 from verse 3, 4 hanggang 9. Basahin natin, Kobe. Ephesians chapter 3 from verse 3. How the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. 4. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. Tuloy. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of his power. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God, who created all things. So malinaw po na mayroong pinagkalooban ng Diyos na makaunawa ng kanyang mga banal na salita. At yan nga po ay yung mga apostoles, sabi nga ni St. Paul dito ipinagkaloob sa kanya pagkaunawa sa mystery through the revelation of our Lord Jesus Christ, kasi napakita mismo sa kanya yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya inireveal sa kanya ng Panginoong Jesucristo ang hiwaga ng kanyang ebanghelyo. Kaya sa Biblia po mayroong binabanggit dito na kahit na mag-aral ng Biblia, bakit ba hindi maintindihan? Meron pong mga ganyang talata sa Biblia na aral ng Biblia pero hindi naman maintindihan. Basahin natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 3. Ano ba yan? From verse 3 verse 7. Ito po sinasabi. Moreover, he must be well 2 Timothy, Kobe. 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 7. always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. So ito po ay merong binanggit dito si St. Paul na always learning. Ibig sabihin patuloy na aral ng salita ng Diyos. And never able to arrive at the knowledge of the truth. Alam po ninyo, always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. Kaya kailangan po talaga yung mangangaral na talagang tinawag ng Diyos, pinagkalooban ng Diyos ng pagkaunawa. At ito pong mga salitang ito ay sa Kanya po mismong sa ating Panginoong Jesucristo nagmula na ang hindi matatanggap ito ng hindi pinagkalooban. Ibig sabihin, talagang meron siyang pinagkalooban ng kanyang mga banal na salita upang maunawaan ang hiwaga at mystery ng gospel ng ating Panginoon Jesucristo at maiparating sa madla o sa lahat ng tao.
Kaya dito may binabanggit dito, napaka-religious nito eh. Basahin natin kung sino itong taong itong binabanggit. Simulan natin sa 1 hanggang 7, Kobe. 2 Timothy chapter 1 to 7, pakibasa mo. Pakibasa mo, Kobe, from 1 to 7. Okay. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of the life that is in Christ Jesus. Kobe, hindi yan. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Yan. Pakibasa mo, dire-diretso hanggang 7. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. Tuloy. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. For among them are those who creep into households and capture weak women, burdened with sins and led astray by various passions, always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. Always learning, ano sabi ko? Always learning and never able to arrive at the knowledge of the truth. Ibig sabihin, patuloy na nag-aaral. Pero bakit hindi maintindihan ang kalooban ng Diyos? Kasi po mayroong mga taong pinagkalooban at mayroon naman taong hindi pinagkaloob sa Kanya. Kaya merong kahit na mag-aral, ay hindi pa rin maintindihan ang salita ng Diyos. Basahin naman natin sa aklat ng 1 Timothy chapter 1 verse 7. Pakibasa mo ako, Kobe. 1 Timothy chapter 1 verse 7. Desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. Desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertion. So marami po talaga sa panahon natin ngayon ay nangangaral pero hindi dumarating sa talagang tunay na pagkaunawa ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, ang salita po ng Diyos, hindi natin dapat na ipaliwanag by our own mind or our own thinking. Ang nagsalita po niya ay Diyos, kaya ang Diyos ang dapat ding magpaliwanag ng kanyang mga sinasabi at sinasalita. Basahin natin sa aklat ng Jeremiah chapter 23 verse 16 and 17. Ito po sinasabi. Jeremiah chapter 23 verse 16 and 17. Thus says the Lord of hosts, do not listen to the words of the prophets who prophesy to you, filling you with vain hopes. They speak visions of their own minds, not from the mouth of the Lord. 17. They say continually to those who despise the word of the Lord, it shall be well with you, and to everyone who stubbornly follows his own heart, they say, no disaster shall come upon you. So, dapat po salita ng Diyos, hindi natin pinaliliwanag sa ating sariling opinyon, kundi kailangan ng Diyos ang magpaliwanag din ng kanyang mga banal na salita. Parang isang tao na nagsalita ng isang bagay, maaaring yung kanyang sinalita, iba ang kanyang talagang tunay na intensyon kung bakit niya sinabi yon.
Pero kung tayo po mag-i-inject ng ating sariling kaisipan, baka tayo po ay nagkakamali tungkol sa sinabi ng isang tao. Kaya ang pinakamagaling, yung tao mismo yun ang tanungin natin kung bakit niya sinabi yung mga bagay na yun. Kaya meron tayong kasabihan dito, the Bible explains the Bible. Ang Diyos mismo magpapaliwanag sa kanyang mga banal na salita. So, diyan po tayo nagiging maingat sapagkat ayaw nating lahukan ng ating sariling aral, ang aral ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat kung ano ang kanya itinuturo, yun ang dapat nating sundin, yun ang dapat nating ikapit sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi natin dapat na ikapit sa ating buhay yung mga bulaklak ng dila lamang ng isang mangangaral. Yung mga sinasabi nila na hindi naman nakasulat sa banal na kasulatan. Para po tayo makatiyak na talagang totoo yung ating mga bagay na dapat sundin, dapat po ito ay nakasulat. At ito yung disiplina na itinuturo ng mga apostoles na hindi dapat tayong hihigit sa kung ano yung nakasulat sapagkat sila po ang inutusan ng Diyos kung ano ang dapat nilang isulat. Hindi po sila susulat ng hindi iniutos ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 14 verse 37. Ito po sinasabi. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. Ano raw po yung isinusulat ni Saint Paul? Ang isinusulat po ni Saint Paul, yung mga iniutos sa kanya ng Panginoon. Kasi ipinagbabawal po sa mga apostoles na magsulat ng kanilang sariling isipan. Maliban kung hindi doon sa mga ipinasusulat o sa mga utos ng Panginoon. Yan po lang ang isinusulat nila. Basahin natin sa aklat ng 1 John chapter 1 and verse 1 and the following. 1 John that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father, and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. or And we are writing these things so that our joy may be complete. ano raw po yung mga isinusulat nila? Isinulat ni Saint John, yung kanilang narinig, yung kanilang nakita, yung nahipo ng kanilang mga kamay. At sa verse 4 po ito sabi niya, and we are writing these things so that our joy may be complete. So malinaw po na hindi sila nagsusulat ng hindi nila nakita, hindi nila narinig, o hindi iniutos ng Panginoon. Yan po ang ating batayan ng ating mga pagtuturo upang tayo hindi makapagligaw ng mga nakikinig. Hindi tayo babatay sa mga tradisyon, hindi tayo babatay sa mga sabi-sabi ng ating kapwa, kung ano-ano mga pinagsasasabi nila na hindi nakasulat sa Biblia. Ang ating pong matibay na sandigan at batayan ay ang kung ano ang nakasulat, at kung ano nakasulat, yan po lamang ang ating itinuturo. Wala po akong personal na karunungan na gusto kong ibahagi sa inyo, kundi ang karunungan at mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, tungkol puro sa sinabi ni Sister Shirley na
hindi tayo dapat na maging mapaghatol kaagad sa ating kapwa, bagkus sa atin silang pagtiisan. Sapagkat ang Diyos nga naman, sabi nga ni Sister Shirley, ay talagang nagkakaloob. Araw-araw nga nagkakaloob siya sa mabuti at sa masasama. Totoo po naman yun eh. Nagkakaloob ang Diyos maging sa mabubuti at masasama. Hindi ko mong isang tao na masama na ay hindi na niya pagkakalooban ang ipinagkakaloob niya sa mabubuti. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po ay Diyos ng katarungan. Kahit nga po sa kanyang binasang verse, siya ay pinakikita rito na ang Diyos ay nagtitiis at ang kanyang pagtitiis ay pagbibigay ng pagkakataon para sa atin na tayo ay magsipagbago. Tama po na ang Diyos kahit na tayo masama, binibigyan pa rin niya tayo ng mabubuting bagay upang makilala natin siya. Basahin natin sa aklat ng Mateo chapter 5 from verse 43 and the following. Pakibasa mo nga, Kobe. Matthew chapter 5 from verse 43 and the following. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. So yun po, ulitin ko ulit sa inyo, pakilagay mo ulit, Kobe. Ang sabi po rito, Matthew 5:43, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Kasi sa tao po, ganyan yun eh. Kaya mamahalin mo yung mga nagmamahalang sa iyo at kapuputan mo ang kaaway mo. Pero iba po ang turo ng Panginoon. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Paano ba natin iibigin yung enemies? Yung ating mga kaaway. May turo po ang Biblia riyan ng tamang pag-ibig sa kaaway. Ganito po natin iibigin yung kaaway na sinabi rito, but I say to you, love your enemies. Ay paano natin iibigin ang kaaway? Romans chapter 12 verse 19, 20, and 21. Romans chapter 12 verses 19, 20, and 21. Pakibasa mo, Kobe. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink, for by so doing you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ibalik mo ulit sa 20, Kobe. Ang sabi po rito, to the contrary, if your enemy is hungry, feed him. Pagka raw nagutom yung kaaway, pakainin. Dadagdagan ba natin ito? Ay sobra yung ginawa ng kaaway ko kaya hindi ko siya pwedeng pakainin. Huwag nating dadagdagan na nakasulat, kontra nga yung pagdagdag eh. Gaano mang kagrabe ang ginawa ng iyong kaaway, ay ang utos dito ay pag nagutom, pakanin. So gaano man kagrabe, huwag nating tutuusin yung gravity ng kanyang ginawa. Huwag nating dadagdagan kung ano nakasulat. Basta kaaway natin, maliit man o malaki ang kanyang ginawang kasalanan sa atin, feed him kapag siya ay nagutom. If he is thirsty, kapag siya ay nauhaw, give him something to drink. Huwag natin sasabihin, ay sobrang ginawa nito, bet ko siya bibigyan ng tubig pag nauhaw siya. Hindi natin dapat dagdagan kung ano nakasulat. Ang nakasulat kapag nauhaw at nagutom,
Kapag nauhaw, painumin. Kapag nagutom, pakanin. Ano ba ang magiging resulta kapag ginawa natin ang bagay na ito? For by so doing, you will heap a burning coals on his head. Aba, makukonsensya ang iyong kaaway kapag ginantihan mo siya ng mabuti. At ito'y magtuturo sa kanya ng pagbabago ng kanyang pag-uugali. Ituloy natin to sa 21. At sabi rito, do not be overcome by evil. Alam natin, but overcome evil with good. Huwag tayong padaig doon sa kanyang ginawang mali na kung tayo'y pinagnakawan niya, ginawan niya ng masama, ay gagantihan natin ng masama. Huwag tayong padaig doon. Daigin natin yung kanyang ginawang masama ng mabuti sa pamamagitan ng pagpapakain, kapag nagutom, at pagpapainom kapag nauhaw. Dahil doon, nagtuturo ka ng pagbabagong buhay sa isang tao. Huwag nating dadagdagan at babawasan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang magpabago ng buhay ng isang tao. At ang pagbabagong ito ay ginagawa na ng Diyos ang pagbabagong ito. Saan? Sa kanyang sambahayan. May sambahayan po kasi ang Diyos eh. Ang Diyos ay meron pong sambahayan na inililigtas na niya ngayon. Meron siyang sambahayan na hinahatulan na nga niya, hindi ka nadadaan sa judgment day. Ngayon ginagawa na niyang hatulan. Basahin natin sa aklat ng 1 Timothy chapter 3 verse 15. Pakilagay mo nga, 15-16. If I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Great. Yan. Yun na lang sa 15. Uulitin ko ulit. If I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and a buttress of truth. Basahin naman natin sa aklat ng 1 Peter chapter 4 verse 17. For it is time for judgment to begin at the household of God, and if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Alam po ninyo si Saint Peter, kaanib yan sa Church of God. Pakibalik mo uli yung verse, Kobe. Kaanib po si Saint Peter sa Church of God. For it is time for judgment to begin at the household of God. Yung household po, merong sambahayan po ang Diyos na tinatawag dito sa Biblia. At kasama puro sa household of God na yon si Saint Peter. Kaya ang sabi niya rito, and if it begins with us, kung ito'y magsisimula sa atin, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? So, may household po yung Diyos na doon nagsisimula yung paglilinis ng salita ng Diyos, yung judgment o paglilinis. Ano ba yung household of God? Ibalik mo nga uli sa dating verse na tiningnan natin, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Pakibasa mo uli, Kobe. If I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Yung po palang household of God where Saint Peter and Saint Paul is a member, yung household of God na yun, ay yung po pala yung church of God, which is the church of the living God, a pillar and a buttress of the truth. O tayo po, kabilang doon sa church of God,
household of God. Tayo po ay tinuturing ng Diyos na household of God. Kaya kabilang tayo roon sa nililinis ng kanyang banal na salita. At kung tayo'y malinis na, balik muli roon sa 1 Peter chapter 4 verse 17, kung tayo'y malinis, kung ang paglilinis ng salita ng Diyos ay magsisimula sa kanyang household o sa kanyang sambahayan, at ang sambahayan nga po niya, sabi nga sa 3:15 ng 1 Timothy ay yung Church of God, ay kabilang dito si St. Peter at si St. Paul. Ang sabi niya, if it begins with us, kasi kaya niya sinabing, if it begins with us, kasi kabilang siya roon sa Church of God. What will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Ano kaya ang kahahantungan o magiging kaparusahan ng mga taong hindi susunod sa gospel ng Diyos? Ano kaya? Sa palagay niyo mga kapatid, ano kaya ang magiging bunga ng hindi pagsunod sa gospel ng Diyos? Basahin natin sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. In flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Itaas natin sa 7. And to grant relief to you who are afflicted, as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels. 8. In flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Yung po palang pag hindi ka sumunod sa gospel ng ating Panginoon Jesucristo, ang sabi rito, in flaming fire, inflicting vengeance, maghihiganti pala ang Diyos kapag kayo masuwayin sa kanyang gospel. On those who do not know God, hindi kumilala sa Diyos, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. So meron pong kabayaran yung hindi pagsunod sa gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo po'y tinuturuan dito sa household of God ng kanyang mga salita na sumunod sa gospel ng ating Panginoon Jesucristo upang tayo hindi mapasama roon sa mapatapon doon sa naglalagablab na apoy ng walang hanggang kamatayan. Kaya sabi nga sa 1 Peter 4:17, for it is time for judgment. Pakilagay mo nga ulit, Kobe. 1 Peter 4:17, for it is time for judgment to begin at the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? So, kaya po itinuturo natin ang gospel of our Lord Jesus Christ dito sa sambahayan ng Diyos. At ang sambahayan po ng Diyos, yung Church of God. Tayo po'y nasa loob ng sambahayan ng Diyos. Kaya dito itinuturo ang tunay na turo ng ating Panginoon Jesucristo upang malinis ang ating pagkatao. Maihanda tayo sa darating na Judgment Day. Katunayan po, sinasabi sa Biblia na hindi na tayo dadaan sa Judgment Day kung tayo ay talagang pasasakop ng lubos-lubusan sa kanyang mga banal na salita. Basahin natin sa aklat ng John chapter 5 verse 24, ito po sinasabi. John chapter 5 verse 24. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. So, yan po ang magaganap kung tayo ay susunod sa kanyang gospel. At sabi rito,
Truly, truly, I say to you, whoever hears my word, and what is the word of our Lord Jesus Christ? His gospel. The gospel is the word of our Lord Jesus Christ. Kaya sinabi niya rito, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. So hindi ba ito'y napakagandang balita na hindi na tayo dadaan sa paghatol, kundi tayo nakalampas na mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. That is the very good news to each and every one of us. This particular verse ay totoo at ito'y dapat na magsimula sa household of God, which is the Church of God. At ang Church of God, we belong to this Church of God. Ito ang binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. If you are a member of this church, you are very lucky because binili tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin. Let us read in the book of Acts chapter 20 verse 28. Pakibasa mo, Kobe. Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which he obtained with his own blood. Tagalogin nga natin, Kobe, ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Nakalagay Church of God sa English. Pero dito, sa iglesia ng Panginoon. Na ano raw yung iglesia ng Diyos? Na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, yung tunay na iglesia na nakasulat sa Biblia ay yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ito lamang ang natatangang iglesia na binanggit sa Biblia na direktahan sinabing binili niya ng kanyang sariling dugo. And we are lucky to be a member of this church. Pero, kailangan nating sundin ang lahat ng kanyang mga kautusan. Masakit man, mapait man sa ating panlasa at pakiramdam, kailangan nating sundin. At para doon sa ating mga kapatid na maaaring may inaagam-agam na sa kanilang kalooban na baka sila hindi karapat-dapat, tayo po'y karapat-dapat. Diyan sa imbitasyon na yan ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin natin sa aklat ng Mateo 11:28. Pakilagay mo nga, Kobe. Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tuloy. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. So merong kapahingahan yung mga nabibigatan. Doon sa 28, pakilagay mo uli ron. Verse 28. Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. So maranasan natin ang kapayapaan na bigay ng ating Panginoon Jesucristo, ang bigay ng pagsunod sa kalooban niya sa pagsunod sa kanyang gospel. Actually po nagdudulot ng kapayapaan ang pagsunod sa gospel ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil hindi ka gagawa ng masama. Ikaw ay magiging maibigin sa Diyos at sa iyong kapwa. Iiwasan mong gumawa ng masama, ni manirang puri ng iyong kapwa. Mayroon kang kapayapaan sa kay Kristo. Maaaring ang kapayapaan ng mundo ay pagkakaroon maraming pera. Pero ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo ay kapayapaan sa kaibuturan ng ating puso na dahil sa
bunga ng ating pagsunod sa kanyang banal na kalooban at sa kanyang gospel, nararamdaman natin ng peace from our Lord Jesus Christ, ang kapayapaan na mula sa ating Panginoon Jesucristo. Basahin natin sa aklat ng John chapter 14 verse 26, ito po sinasabi. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. So yan, kailangan natin ng helper para magawa natin ang kalooban ng Diyos at yan ay yung banal na Espiritu. But the helper, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. So, para natin makamtan ang tunay na kapayapaang ito, kailangan natin ng banal na Espiritu na siya lagi magpapaalaala lagi sa atin ng mga kautusan at mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. At siya'y present sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay patuloy na mayroong dakilang pagkatakot at tayo talagang taus-pusong sumusunod sa kanyang kalooban, maramdaman natin ang presensya ng banal na Espiritu Santo. Kagaya na nasabi ko, ano man ang ating katayuan sa buhay, you are welcome dito sa gawain ito. Hindi tayo namimili ng tao. Ano man ang nakaraan mo sa buhay, ikaw man ay hiwalay sa dati mong asawa, at meron nga po rito ng mga nakasama nating merong mga bagong ka-live-in na sila'y dating mga may asawa, ay tinatanggap natin dito sa gawain sapagkat hindi po tayo humahatol sa nakalipas sa buhay o sa nakaraan ng isang tao. Ang mahalaga, tayong lahat ay tinatanggap ni Kristo at handang tumanggap ng kanyang mga aral. Kung ikaw may nakaraan na ganyan ang karanasan mo sa iyong buhay, wag magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong isipan. Alam po ninyo, lalo na po yung mga katayo ng iba natin mga kapatid, maaaring nag-iisip sila, baka akala nila'y sila'y hindi karapat-dapat sa gawain. Karapat-dapat po kayo sapagkat alam po ninyo, ang mga nakaraan sa ating buhay ay yan po ay isang napakagandang karanasan upang lalong makilala ng ating kapaligiran na tayo ay tunay na binabago ng makapangyarihang salita ng Diyos. Kaya ano man ang katayuan natin sa buhay, lasinggero ka man dati, ikaw man ay drogista, ikaw man ay babaero dati, hiwalay ka man sa asawa o ano man ang iyong katayuan, kayo po'y welcome. At dito sa loob ng gawain, ang pag-uusapan po natin dito ay ang isang panibagong buhay ng ayon sa pagsunod sa mga aral at turo ng ating Panginoon Jesucristo. Tandaan po natin, kahit ang mga apostoles noong unang panahon, lalo na po si Saint Paul na tiga-usig ng iglesia noon at blasphemer, nagsasalita siya ng masasama laban sa Diyos at ipinag-uusig niya iglesia ng Diyos o yung mga sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ibinibilanggo at pinapatay pero tumanggap ng kapatawaran. Para ding tayo, ano man ang ating nakalipas sa ating buhay, tinatanggap tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin natin sa aklat ng 1 Timothy chapter 1 verse 13. Ito po sinasabi. 1 Timothy chapter 1 verse 13. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. Alam po ninyo kung bakit tayo mapapatawad ng Diyos bago tayo nakaanib sa gawain ito. Kasi tayo po'y inosente sa salita ng Diyos. Sabi po rito, but I received mercy. Bakit? Because I have acted ignorantly in unbelief. Ignorante po si Saint Paul sa mga salita ng Diyos noong gumagawa siya ng masama. And the same thing to each and every one of us.
We are all innocent about the Word of God. Kaya tayo nag-commit ng katakot-takot na kasalanan sa dating lumang buhay natin dahil hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. And luckily, now, we have given the chance by our Lord Jesus Christ to know the hidden mystery of the gospel of Christ upang kung tayo may nakabilanggo sa ating mga kasalanan ay tumanggap tayo ng kalayaan, and that is the mission of the Church of God. Basahin po natin sa aklat ng Acts chapter 26 verse 18. Ito po ang sinasabi, Acts chapter 26 verse 18. To open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Bakit po ito ang ating misyon? Ang sabi po rito, to open their eyes. Why? Kasi po hindi bukas ang isipan ng marami. And the gospel is the eye-opener. The gospel of Christ is the eye-opener upang mabuksan ang ating mga paningin. Ang sabi po rito, so that they may return from darkness to light. Tayo pong lahat nasa kadiliman noon. Magnanakaw, mapaniram-puri, maglalasing, babaero, masama ang ating mga bibig, mapagsalita tayo, mapanlait ng ating kapwa, sari-saring kasalanan ng ating nagagawa. At that is the symbolizing darkness. Yan po yung darkness. Yung mga masasama nating ginagawa, that is darkness. At this is the mission of the Church of God, so that they may turn from darkness to where? To light. At ang liwanag po yung ating Panginoon Jesucristo. And from the power of Satan to God. We have been, or we are under the power of Satan before. But now, we are under the power of God. And from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin and a place among those who are sanctified by faith in me. So my dear brothers and sisters, may pag-asa tayong lahat kung tayo laging makikinig ng kanyang mga banal na salita. Kagaya na nasabi ko, anuman ang ating katayuan sa buhay, you are welcome in the Church of God, sapagat dito matututunan natin ang tamang daan mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, mula sa masama patungo sa kabutihan. Yan po ang ating masusumpungan kung tayo mananatili sa gawain ito. Ang nakalipas sa ating buhay, wag na nating balik-balikan. Ang ating paningin ay dapat na nakatanaw sa unahan upang fix our eyes to Jesus. Dapat sa una ang ating pagtingin at yun na yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya yan po ang paanyaya ko sa bawat isa sa inyo mga kapatid. Ang ating pong paningin, doon natin idadakot sa ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi po rito sa aklat ng Hebrew chapter 12 verse 2, ito po sinasabi, pakilagay mo nga, Kobe. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Looking to Jesus, the founder and perfecter of faith, who for the joy that was set before him endures the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Ang ating pong direksyon, ang ating paningin, dapat nakaukol sa ating Panginoon Jesucristo, the founder and perfecter of our faith. Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan, ng kanyang mga hirap, ng kanyang buhay, ang ating pong pananampalataya
ay palalakasin, patitibayin, babaguhin, patungo sa pagiging ganap sa paningin ng Diyos. Ang kanya pong mga salita ang siyang magiging daan upang tayo maging perfect sa paningin ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. 2 Timothy pala, okay? 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Sa ibang translation po, that the man of God may be perfect. So yan po ang pagiging perfect. Thoroughly furnished into all good works. Ano ro po ang daan upang maging perfect sa ating mga pag-uugali sa araw-araw, sa ating pakikitungo sa ating kapwa? Ang salita ng Diyos ang ating guide. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And 17, uulitin natin, that the man of God may be perfect. Kung gusto mo na maging perfecto, sundin mo ang ebanghelyo ni Kristo, ang kanyang gospel, upang ikaw ay maging ganap. Thoroughly furnished unto all good works. Magiging mabuti kang tao kung ikakapit mo ang mga salita ng Diyos na ating natututunan sa pang-araw-araw nating buhay. At yan naman ang turo ng banal na kasulatan. Philippians chapter 1 verse 27. Philippians chapter 1 verse 27, ito sinasabi. Only let your conversation be as if becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Sa ibang translation, sa English Standard Version, ito po ang sinasabi, only let your manner of life, yung uri ng ating pamumuhay, be worthy of the gospel of Christ. Dapat po talagang nakakapit sa ating buhay araw-araw ang gospel ng ating Panginoon Jesucristo. So that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Ang gospel po, ang landas, ang liwanag, ang daan, isang daang matuwid patungo sa buhay na walang hanggan. So my dear brothers and sisters, we must always be guided by the gospel of our Lord Jesus Christ. If you want to change your behavior, if you want to change the behavior of other people, invite them to join with us and hear the gospel of our Lord Jesus Christ. And it makes each and every one of us perfect, thoroughly furnished in every good works. May the peace of the Lord be upon us all. Amen.
pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, nibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsa'y di nabahiran ng kapanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, nibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsa'y di napahiran ang kapanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos. Yakap mo ako sa aking karumihan, nibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan, nibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsa'y di napahiran ang kapanalan kalwalhatian. Salamat
kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di mapahiran ang kapanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo, Diyos. Salamat sa sutulang biyaya mo, Diyos. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, dahil nandito naman po kami, Panginoon, at muli naman po naming nagampanan ang aming tungkulin, Panginoon, para makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, Panginoon, na ipinagkaloob ninyo sa amin, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pagproteksyon ninyo sa amin, Panginoon, at inililayo mo kami sa mga kapahamakan, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, itong aming gawain, Panginoon. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon, at sana'y mapalawak pa namin, Panginoon, at maparami pa namin, Panginoon, ang aming mga kapatid, Panginoon, na makikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Lagi niyo po kaming subaybayan, Panginoon. Lagi niyo po kaming i-guide, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na ibinibigay ninyo sa amin, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa amin, Lord, sa pagproteksyon, Panginoon. 10 ng aking mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Pati na po, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, Panginoon, at tibay ng aming pangangatawan, Panginoon. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga kapahamakan, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Naway lagi niyo po silang gabayan, Panginoon, proteksyonan po, Panginoon. Ilayo niyo po sa mga sakit, Panginoon, sa mga kapahamakan, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga nasalanta ng mga kalamidad, Panginoon, sa panahon na ito, Panginoon. Ang mga nasalanta ng baha, mga landslide, Panginoon, mga lindol. Gabayan niyo po sila, Panginoon, at bigyan niyo po sila ng tibay ng loob, Panginoon. At huwag niyo po silang pababayaan, Lord, na mawalan sila ng paniniwala sa inyo, Panginoon. Pagtibayin niyo pa po, Panginoon, ang kanilang mga tiwala, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Naway manatili ang pagtitiwala ninyo sa inyo, Panginoon. Lagi niyo po silang gabayan, Lord. Huwag niyo po silang pabayaan, Lord, ang mga taong nagugutom, Panginoon. Busugin niyo po sila, Lord, ang mga taong mga may karamdaman sa panahon na ito, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, Lord. Hipuin niyo po sila ng inyong mga makapangyarihang kamay, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aking buong pamilya sa Pilipinas, Panginoon.
Itinataas ko po ng buong buo sa inyo, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko po sila ng buong buo, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Alam ko po, Lord, na kayo po ang makapangyarihan na makagawa ng paraan, Panginoon, at malutas po ang aming mga suliranin, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang mga pamilya ng aking mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Gabayan niyo rin po sila lahat, Panginoon. Kaming lahat po, Panginoon, ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan, Lord. At naway lagi niyo kaming subaybayan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Gabayan niyo po, Lord, at ilayo niyo rin po sa kapahamakan, Panginoon, at pagtibayin niyo rin po, Panginoon, itong bansa naming tinitirahan, Panginoon. Naway maging maayos, Panginoon, pati na ang Pilipinas, Panginoon, sa mga namumuno, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng malinaw na pag-iisip, Panginoon, at naway magkaisa lahat ang mga namumuno sa aming bansa, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, at hindi na magkakagulo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong paggabay, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga answer ninyo sa aming mga prayer, Panginoon, sa paglayo ninyo sa amin sa mga kapahamakan, Lord. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for
we give thanks. Salamat po sa inyong mga kapatid at nawa po ay tayo magkaroon ng magandang linggong darating and may God bless and protect us always. Amen.